Okay, class, good day everyone. So our lesson for today is about the introduction to taxation. So tama to, no? Before we proceed dun sa mga complicated na taxation topics, it's important that we at least understand yung basics or fundamentals of our Philippine taxation system. Okay, so let's define first what is taxation. So in Tagalog, this is pagbubuwis. It is a state power, a legislative process, and a mode of government cost distribution. So when you say a state power, taxation is an inherent power. Ano yung inherent sa Tagalog? Nandyan na siya. Kumbaga para siyang inborn, hindi siya pwedeng tanggalin. It should be there. It is necessary. That's why it's called inherent. Inherent power of the state to enforce a proportional contribution. Take note of the word proportional. Ibig sabihin ng proportional kung ano lang yung kaya mong ibayad. Hindi ka pwedeng singilin ng ating gobyerno na hihigit dun sa iyong kakayanan na magbayad or ability to pay from its subjects for public purpose. Take note of the word or phrase public purpose. Ha? Kasi class, ang pagbubuwis, dapat yung nakukuhang pondo sa pagbubuwis ay hindi siya pwedeng ibigay or ialat sa isang particular na grupo lamang. It should not be the way it's done, no? Dapat ang pondo na nakukuha sa pagbubuwis ay nilalaan sa pangkalahatan. Ano yung mga pangkalahatan? Government infrastructure projects, pagpapagawa ng public school buildings, hospitals, public clinics. So, yun yung mga example ng mga government infrastructure. It is also a process. What do you mean by that? Taxation is a process of levying taxes by the legislature of the state to enforce proportional contributions from its subject for public purpose. If you notice, class, inuulit-ulit lang to, no? Yung of the state, ang ating gobyerno, to enforce proportional contributions from its subject for public purpose. Halos kapareho lang siya ng letter A na state power. Ang medyo naiiba lang itong letter B is yung focus naman niya is doon sa proseso. Anong klaseng proseso? Yung tinatawag natin na legislature process. Ano yung legislature process? Ito yung pagpanukala at pagsagawa ng isang batas. Sino ang gumagawa ng batas sa Pilipinas? Ito yung ating mga lower member of the House of Representatives. Ito yung mga congressmen and congresswomen. The moment na ito ay ma-ratify sa lower member of the House of Representatives, aakyat na ito. Saan ito aakyat? Sa Senado. Yung mga senador, sila naman yung tatalakay ng mga batas na may kinalaman sa pagbubuwis. Next, letter C. It is a mode of cost distribution. Taxation is a mode by which the state allocates its cost or burden to its subjects who are benefited by its spending. So, hindi natin class pwedeng sabihin na ay wala naman ako natatanggap sa gobyerno kaya hindi ako pwede magbayad ng tax. Pwede kong tanggihan na magbayad ng tax. Take note that it is an inherent power of the state. Hindi siya pwedeng tanggalin. Okay? It is a necessity. So, hindi natin pwedeng sabihin na since wala naman akong pakinabang sa gobyerno, ayaw ko magbayad ng tax. Hindi pwedeng ganun, ha? Because, sabi nga dito sa letter C, it is a mode of cost distribution. Cost distribution siya. So, hindi siya pwedeng mawala. Okay?
Kasi yung cost distribution, kailangan siya kasi hindi naman kayang gastusan lahat lamang ng gobyerno. Kailangan may sumalo. Sino yung sasalo? Tayong mga taxpayer. Sino yung mga taxpayer? Tayo, yung mga working individuals. Hindi lang naman yung mga working individuals, kasama din yung mga merong mga negosyo. Okay? Okay, so next is the theory of taxation. So yung theory, ano sa Tagalog? Teorya. Ano yung other term for teorya? Kuro-kuro. Pwede rin siyang masabi na paliwanag, pananaw, prinsipyo. Okay? Yan yung theory or teorya. So ano yung teorya ng taxation? The existence of the government is a necessity. Okay? Tulad nga ng nabanggit kanina, necessity siya kasi inherent power siya of the state. Bakit siya inherent? Kasi magugulo, magkakaroon ng chaos kapag walang gobyerno. Yung gobyerno kailangan tumakbo, yung gobyerno para tumakbo kailangan ng pondo. Yung pondo manggagaling sa pagbubuwis. Na yung pagbubuwis ay manggagaling naman sa ating mga taxpayers. So the existence of the government is a necessity para magkaroon ng peace and order. Okay? Para maiwasan natin yung tinatawag na anarchy. Okay? So dapat merong mga batas at alituntunin. So the government cannot continue without a means to pay its expenses. So katulad lang din natin sa bahay, no? Ang ating bahay, hindi tayo mabubuhay kung wala tayong source of livelihood or source of income. Ganon din sa ating gobyerno. Ang source of income ng gobyerno ay manggagaling sa mga collection ng mga buwis. Okay? Sino yung nangongolekta ng buwis sa gobyerno? Yung BIR. Okay? Yung Bureau of Customs. Sila yung nangongolekta ng buwis. So, yun yung means or pamamaraan para naman yung gobyerno may magamit pambayad. Ano yung mga example na ginagamit ng gobyerno pambayad? Pambayad sa mga public school teacher. Pambayad sa ating mga uniform men or uniform personnel. Ano yung sila? Mga kapulisan, kasundaluhan, mga bayad sa public hospitals, mga bayad sa public nurses. Okay? Yung mga bayad sa mga state universities and colleges, bayad sa mga professors, instructors, college instructors. So lahat ng mga yan, kailangan ng gastos or gastusan ng ating gobyerno. Siyempre, ang ating gobyerno, aasa lang doon sa koleksyon. Koleksyon ng ano? Koleksyon ng mga buwis, manggagaling sa mga taxpayers. Kaya tama yung sinasabi dito na theory of taxation. The government cannot continue without a means to pay its expenses. The government has the rights to compel its citizens and property within its limits to contribute. Sa madaling sabi, ang ating gobyerno, meron silang karapatan na obligahin yung ating mga kapwa Pilipino at yung kasama yung mga kanilang ari-arian, kanilang mga property na nasa loob ng ating teritoryo na mag-contribute or mag-ambag. Ambag sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. The government's necessity for funding is the theory of taxation. So, yung pinaka-pananaw or paliwanag kung bakit merong pagbubuwis is dahil ito ay isang pangangailangan ng ating gobyerno. Bakit nangangailangan ng gobyerno? Kailangan ng gobyerno ng pondo. Saan gagamitin yung pondo? Yung pondo, pampagawa ng mga kalsada, public roads,
public hospitals, public schools. Those are the government infrastructure na ang makikinabang ay tayong mga mamamayan, tayong mga citizens. Okay? Kaya kailangan ng ating gobyerno ng pondo. It is a necessity. Yung necessity for funding, yun ang theory. Doon nakaangkla ang pagbubuwis, yung pangangailangan sa pondo ng ating gobyerno. Doon nakaangkla ang teorya ng pagbubuwis. Okay, so what's the basis of taxation? Ano bang basehan ng pagbubuwis? So we have here the government. And syempre tayong mga masa, okay, or madla. So between the two, the government provides public services. In return, the people provides the funds, pondo, in the form of taxes. Tayo ay nagre-remit, nagbabayad sa BIR para yun ang gamiting pondo ng ating gobyerno for its public spending or public government infrastructure projects. Examples, ayan, yung picture, papagawa ng kalsada, riles, ayan, may mga groundbreaking ceremonies, mga public hospitals, ayan, ito, picture na yan, yun yung public schools. Ito naman, Skyway. And syempre, yung kilala nating lahat, yung PGH o yung Philippine General Hospital. Syempre tayo, nagre-remit, nagbabayad ng pera. Nagbabayad tayo ng taxes sa ating gobyerno. Okay? Sa BIR. The government provides benefits to the people in the form of public services. And the people provide the funds that finance the government. Okay, let's now tackle theories of cost allocation. We have two, ability to pay theory and the benefit received theory. So, the first one is the what you call benefit receive theory. The more benefit one receives from the government, the more taxes he should pay. For example, class, no? Yung mga resident citizen natin, as compared dun sa mga ating OFW, ang ating OFW ay tax exempted, no? Pero yung ating mga resident citizen, taxable siya on income within the Philippines and outside the Philippines. So kung magtatanong kayo, hala sir, bakit natataksan sila kahit na yung income nila or properties is located abroad? Kasi nga po, kapag ikaw ay resident citizen or domestic corporation, ang income mo from properties located within the Philippines and outside the Philippines are taxable. Bakit? Following this benefit received theory. Siyempre, as compared naman dun sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa o yung mga OFW, mas na-enjoy naman natin yung government projects or mga infrastructure kasi nandito tayo sa Pilipinas. Kaya dapat lang talaga na magbayad ng buwis na mas malaki yung mga nakatira sa Pilipinas as compared dun sa mga nasa abroad. Kasi yung mga nasa Pilipinas, mas marami silang benefits at na-enjoy coming from our government. Ano yung pinakamagandang example ng benefits or na-enjoy natin galing sa ating gobyerno? Yan, yung pagdaan mo sa kalsada. Yung dinadaanan mong kalsada, ang nagpondo dyan is ang ating gobyerno.
Mm. Yung PhilHealth natin, oh, pag na-hospital tayo, sagot ng PhilHealth, madalas kalahati, sinasagot naman ng PhilHealth. So, meron pa rin talaga tayong pakinabang or benefit received from our government. So, what's the second theory? The second theory is ability to pay theory. So, yung kakayanan nating magbayad, no? Taxpayers should be required to contribute based on their relative capacity to sacrifice for the support of the government. Those who have more should be taxed more, even if they benefit less from the government. And those who have less shall contribute less, even if they receive more of the benefits from the government. Ito class, para makarelate kayo, kung natatandaan nyo pa nung panahon ng pandemya, di ba mayroong mga namimigay ng ayuda? If you notice, maraming mga nagrereklamo, karamihan yung mga nagtatrabaho sa opisina, yung may mga regular job, yung karamihan ng mga nakatira sa mga subdivision, nagrereklamo sila. Bakit ganon? Kami itong maraming ambag sa gobyerno, kami yung kinakaltasan ng buwis. Pero pagdating sa ayuda, kami pa yung walang natatanggap. At kung meron man yung iba natanggap, kakarampot na lamang. Samantalang yung mga tambay, yung mga walang trabaho, sila pa yung nangunguna sa pagtanggap ng mga ayuda galing sa gobyerno. That is true, no? Siyempre, yung mga kapuspalad nating kababayan, kahit na sabihin natin na sila ay tambay o walang trabaho, compared naman sa atin na may mga regular job, may mga fixed monthly income, dapat lang talaga na unahin sila ng gobyerno. Kaya nga, if you notice dito sa number 2 na ability to pay theory, sabi dito, sa last line, to, those who have less shall contribute less even if they receive more of the benefits from the government. And those who have more should be taxed more even if they benefit less from the government. So marahil isa ka doon sa mga nagrereklamo na walang natanggap na ayuda, or kung meron man natanggap na ayuda, kakarampot lang as compared, kinukumpara mo doon sa mga walang trabaho pero marami yung natanggap na ayuda. Huwag ka nang magtaka, okay? Kasi ito na yung paliwanag sa iyo, itong number 2 or the ability to pay theory. Again, those who have more should be taxed more even if they benefit less from the government. And those who have less shall contribute less even if they receive more of the benefits from the government. Okay? So, huwag ka nang magtaka bakit konti lang or wala kang natanggap na ayuda nung panahon ng pandemya. Okay? Okay, so to further understand ability to pay theory, we have here the two aspects. The first aspect is what we call the vertical equity. And the second aspect is the horizontal equity. So what's the difference of the two? So let's differentiate by having an example. So we have two persons. First person is Juan, and the second person is Pedro. In this particular example, Juan has 500,000 pesos income, while on the other hand, Pedro earns only 300,000 pesos income. So it's pretty much obvious that Juan has the bigger or has the higher ability
to pay because he earns 200,000 more than what Pedro earns. So the outcome, Juan should pay more taxes. Now we proceed with the second aspect. The second aspect is horizontal equity. Same person, Juan, and the second person still the same, Pedro. So income the same with Juan, still at 500,000 pesos. But this time, under the horizontal equity, we must take into consideration the individual expenses o yung mga gastos nila. So si Juan has expenses amounting to 400,000 pesos. So what's his net income? Just deduct the expenses from the income. So we now have the net income of 100,000 pesos. Okay, now we compare with Pedro. Pedro, as mentioned earlier, has 300,000 pesos income. But if we consider his expenses of 150,000 pesos, what's his net income? The net income of Pedro is 150,000 pesos. So if you try to compare now, Pedro has a bigger net income compared to Juan. Why? Because under the horizontal equity, we must take into consideration the expenses. And here, in this particular example, lumalabas, mas matipid si Pedro. Bakit nasabi kong mas matipid? Ang gastos niya lang 150,000. Samantalang si Juan, ang gastos niya 400,000 pesos. If you observe, dito sa atin sa Pilipinas, ganito talaga ang nangyayari. Yung mga managers, yung may mga magagandang trabaho, matataas ang posisyon, kahit na alam natin na mataas ang kanilang posisyon, karamihan sa atin nagtataka. Bakit kaya kahit manager na yan, pero parang hirap pa din sa buhay? Bakit parang ang dami pa rin nilang loans? Kasi nga ganun eh. Kapag ikaw ay may posisyon, maganda yung trabaho mo, medyo aggressive tayo sa pagdating sa mga loans, no? Ibig sabihin, kapag malaki ang posisyon, mas malaki ang sweldo, lumalaki rin ang ating spending, no? As compared nung tayo ay hindi pa managers, wala pa tayong posisyon, medyo maliit lang yung basic pay, medyo tipid-tipid pa tayo, okay? Pero as we go along, napopromote, tumataas yung posisyon, tumataas yung sweldo, tumataas din ang ating mga gastos or yung spending natin. Kaya kahit na manager na, mataas na yung posisyon, medyo dumarating pa rin sa punto na nagigipit kasi nga mas malaki na rin yung gastos this time. Okay? So parang ganito yung nangyari kay Juan at Pedro if we consider the horizontal equity by deducting the expenses from the income. So in this particular example, Pedro now has higher income. And higher income means higher ability to pay. Okay, next topic is the lifeblood doctrine. So what is this all about, class? So lifeblood doctrine sa Tagalog, dugo, no? Bakit siya lifeblood? Ano bang mangyayari sa atin, sa katawan natin kung walang dugong nananalaytay sa ating mga ugat? Paano tayo mabubuhay? Paano tayo magfa-function as an individual, as a human body? Anong mangyayari sa atin? Mawawalan tayo ng malay. In short, mamamatay tayo kung walang dugong nananalaytay sa ating mga ugat. Okay? So, taxes are essential and indispensable to the continued subsistence of the government. Without taxes, the government would be paralyzed
for lack of motive power to activate or operate it. Taxes are lifeblood of the government, and their prompt and certain availability are an imperious need. Upon taxation depends the government's ability to serve the people for whose benefit taxes are collected. Okay? Sa madaling sabi, class, kapag walang buwis na nakokolekta, hindi mabubuhay ang gobyerno. Tulad nga ng nabanggit kanina, yung basis of taxation is the necessity for funding. Yun din ang sinasabi sa theories of taxation, no? We have the ability to pay, okay, based on the benefit that we receive as an individual, as a taxpayer. Okay? Without taxes, mamamatay ang gobyerno kasi wala silang pangpondo. Okay? So, what are the implications of the lifeblood doctrine in taxation? This is very important. Okay? Number one, tax is imposed even in the absence of a constitutional grant. If you notice kanina sa umpisa, sabi doon is taxation is an inherent power of the state. So when you say inherent, that is a necessity. Okay? Kung necessity yon, pangangailangan, kahit walang constitutional grant, pwede siyang gawin ng gobyerno. Bakit? It is an inherent power of the state. Kapangyarihan ng gobyerno na mangolekta ng buwis. Inherent. Next, number 2. Claims for tax exemption are construed against taxpayers. Bakit? Siyempre, following the lifeblood doctrine, kailangan ng pondo ng gobyerno. Kung tayo ay nagki-claim ng tax exemption, ibig sabihin ng tax exemption, maaring ayaw mong magbayad kasi sinasabi mo na exempted to, dapat patunayan mo siya. Okay? Bakit mo kailangan patunayan? Kasi nga, ang tax exemption, construed siya against the taxpayers. Ibig sabihin, pabor sa gobyerno kapag ang pinag-uusapan ay tax exemption. Bakit? Following again, the lifeblood doctrine. Next, number 3, the government reserves the right to choose the objects of taxation. Tulad nga ng kanina, sabi sa introduction, the government has the right to compel its citizen to enforce proportional contributions. So, ibig sabihin, ang gobyerno natin, meron silang karapatan na magsabi na kung ito yung dapat mong bayaran, magkano ang magiging basis ng iyong babayaran, sila na yon. Meron silang karapatan for that. Next, number 4. The courts are not allowed to interfere with the collection of taxes. Bakit? Bakit daw hindi daw pwedeng mangialam ang hukuman, ang husgado, pagdating sa pangongolekta ng buwis? Simply because, if you recall in your high school lesson, yung tinatawag natin na pyramid of the 3 equal branches of the government, what are those? The executive, the legislative, and the judiciary. Itong number 4, ang tinutukoy niyan is yung judiciary. Bakit sila bawal mangialam? Bakit sila bawal mag-interfere sa collection ng taxes? Following the pyramid or the triangle of the co-equal branches of the government, meron silang kanya-kanyang mandato. Yung legislative, ang mandato sa kanya is to create or propose or enact law or batas, gumawa ng batas. Yun ang trabaho ng legislative or the legislature.
Ang second naman is yung executive. Sino yung executive? Ito yung presidente, mayor, governor. So, anong trabaho ng executive? To implement the law. So, yung ginawa ng Congress or ng legislative na batas, ang trabaho ng executive branch of the government is to implement or to execute. Kaya nga ang tawag sa kanila is executive branch of the government. Executive kasi to execute or to implement the law. Sila yung magpapatupad ng law or batas na ginawa ng Kongreso. And the third one is the judiciary or yung hukuman or husgado. Ano naman ang mandato sa kanila? Ang mandato nila is to interpret the law. Interpret, ha? So again, to recap, legislative, enact or pass a law, create a law, while the executive implements the law passed by the legislative or the Congress, while the judiciary interprets the law. Okay? So, lahat sila is co-equal, no? So, when you say co-equal, pantay-pantay, no? Bakit sila kailangang pantay-pantay? Para maiwasan yung pag-aabuso. Paano maiiwasan yung pag-aabuso? So, yung isa taga-check. Okay? Paano yung taga-check? Kaya class, kung napapansin nyo sa news, may tinatawag na nagbababa ng TRO. Ano yung TRO? Temporary Restraining Order. Bakit nagkakaroon ng TRO? Kapag napansin or nakita ng hukuman, ng husgado, na parang mali ang implementation ng batas, doon na sila papasok. Kailangan nilang magbaba ng TRO. Ano yung TRO? Temporary Restraining Order. So that's how check and balances work. Next, number 5. In income taxation, income received in advance is taxable upon receipt. Sa madaling sabi, ang BIR, ang sinusunod nila is yung cash basis of accounting. Pwede rin naman yung accrual. Pero, between the two, cash basis or accrual, the moment na may na-receive ng cash, taxable na yon, no? Sa mata ng BIR. Siyempre, may natanggap ka ng pera eh. Kung may natanggap kang pera, may inflow of economic benefits. Kaya, sabi ng BIR, taxable na yan agad upon receipt, the moment na matanggap mo. Okay? Yung income na yon. Next, letter B. Deduction for capital expenditures and prepayments is not allowed as effectively hinders collection of income tax. Ano ba yung capital expenditures? Ito yung pagbili ng mga fixed assets. Ano yung mga example ng fixed assets? Land, transportation equipment, office equipment, machineries. Yan yung mga example ng CAPEX or capital expenditures. Sa madaling sabi, yan yung mga mamahaling item, no? Yung pinambili mo doon, bawal siyang i-deduct, no? Kasi pag diniduct mo siya, anong mangyayari sa tax due? Pag binigla mo siyang tax deduction, liliit na yung iyong net income. No? So, bawal yung one-time, big time. Pwede mo siyang i-allocate, pero bawal yung one-time, big time. Okay? Next, a lower amount of deduction is preferred when a claimable expense is subject to limitations. Kaya kung napapansin nyo, class, yung mga de minimis benefits natin, lagi yun siyang may limit. Like yung 90,000 na limit sa 13th month pay and other benefits. No? So, kapag meron daw discussion kung ano yung masusunod, dapat daw ang pipiliin natin yung mas mababa na deduction. Bakit kailangan mas mababang deduction? Siyempre, again, following the lifeblood doctrine, dapat pabor sa gobyerno. Bakit kailangan pabor sa gobyerno? Kasi nga, following the lifeblood doctrine, kailangan ng pondo ng gobyerno. Without government funds, hindi tatakbo ang ating gobyerno. Okay? And lastly, letter D, a higher tax base is preferred when the tax object has multiple tax bases. So, kung napapansin nyo,
laging pabor sa gobyerno. Again, bakit laging pabor sa gobyerno? Following the lifeblood doctrine. Na anong sinasabi sa lifeblood doctrine? Kailangan ng pondo ng gobyerno para gumana ang gobyerno. Without it, kung walang pondo, hindi tatakbo ang ating gobyerno. Anong mangyayari pag hindi tumakbo ang gobyerno? Magkakaroon ng kaguluhan or chaos, no? Mawawala yung peace and order. Kaya kailangan natin ng gobyerno. At ang gobyerno, kailangan ng pondo. Ang pondo, manggagaling sa buwis, galing sa taxpayers. Okay? Okay, so let's discuss now the inherent powers of the state. So meron tayong tatlo. Bakit nga ulit siya tinatawag na inherent? Ibig sabihin, kailangan siya, necessity siya. Ang gobyerno, kailangan tong powers na to, itong tatlong powers na to, para magampanan niya ang kanyang mandato sa kanyang nasasakupan, sa kanyang mga mamamayan. Okay? So what are the three? First, syempre, yung tinatawag natin na taxation power. Ito yung ating subject, okay? So, what is taxation power? The power of the state to enforce proportional contribution from its subjects to sustain itself. So, tulad ng kanina, lifeblood doctrine. Kailangan mangolekta ng gobyerno in the form of taxes or buwis. Yung makukuhang pondo doon, yun yung gagamitin ng gobyerno para mag-provide ng public services, para gumana ang ating gobyerno. Without it, magkakaroon ng chaos or kaguluhan. Pwedeng mawala yung peace and order sa ating society. Kaya kailangan pa rin natin ng gobyerno. Ang gobyerno naman, kailangan ng pondo. Ang pondo manggagaling sa ating buwis. That's the first inherent power of the state. Let's now proceed with the second. What is the second? We call it as the eminent domain. Ano ba yung eminent domain? It is the power of the state to take private property for public use after paying just compensation. In other words, pag sinabing eminent domain, ito yung exercise ng pagkuha, pag-claim ng gobyerno ng private property. But don't worry kung kukunin ang iyong private property kasi babayaran ka naman ng reasonabling bayad. And that is what we call just compensation. Take note also, when we are talking about eminent domain, dapat kung kukunin yung private property mo, dapat ito ay gagamitin lamang for public use. Anong example ng public use na very common sa atin? Ang example ng public use na common sa lahat is yung nakikita nyo sa madalas na tinatawag natin na road widening, no? When you say road widening, pinapalawak yung kalsada, pinapalapad. If for some reason, tamaan yung bahay mo kung saan ka nakatira, ayun, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako aalis dito kasi dito na kami lumaki. Hindi mo pwedeng idahilan yun sa gobyerno. Okay? Kasi ang gobyerno na natin, meron silang power of eminent domain. Kaya kanilang paalisin. Kaya kanilang i-relocate if necessary. Ano yung if necessary? Kapag gagamitin yung property mo or yung lupa mo for public use. Ano yung mga example ng public use? Road widening or maaari na magtatayo ng public hospital kung saan tatamaan yung lugar mo o yung pwesto mo. So, pwede ka nilang paalisin. Pwede kang paalisin ng gobyerno by the exercise of the power of eminent domain. Next, police power. When you say police power, hindi ito yung literal na police na may hawak na baril, na naka-uniforme. Hindi po siya ganun, ha? Ano talaga yung police power? Police power is the general power of the state to enact laws to protect the well-being of the
people. Ayan, klaro naman. To enact daw laws. Ibig sabihin, when you talk about police power, kasama na dito yung paggawa ng batas. Sino bang gumagawa ng batas sa Pilipinas? Yung Kongreso, yung mga congressmen. Pag okay na sa kanila, iaakyat na siya sa upper chamber. Ano yung upper chamber? Yung Senado, yung mga senators. Yun yung upper chamber ng House of Representatives, yung mga senador. Sila yung gumagawa ng batas. In other words, sila yung nag-exercise ng police power. Okay? Bakit sila ina-exercise yun? To protect the well-being of the people. Anong example ng police power? Ito yon, yung mga batas kung saan hindi ka pwedeng mag-operate ng isang negosyo nang walang business permit or nang walang lisensya. Bakit siya ginagawa? Para maprotektahan yung ating mamamayan na baka mamaya ang binibenta mo is may lason or illegal droga, illegal drugs. Kaya dumadaan sa proseso ng pagkuha ng business permit, no? Kung ikaw ay sole proprietorship, 'di ba, dadaan ka pa sa DTI, ipapa-register mo pa yung pangalan mo. So that is also an example of exercise of the inherent police power ng ating gobyerno, no? Yung mga lisensya. Another example of police power, hindi ka pwedeng magmaneho ng motorsiklo o kaya ng sasakyan. Lalong hindi ka pwedeng magmaneho ng mga jeep or mga buses na ginagamit sa public transportation kung wala kang professional driver's license. Okay? And that example na pagkuha or pagre-require na kumuha ng driver's license is an exercise of police power by our government. Okay? Wala kang magagawa doon. Otherwise, pwede kang hulihin ng ating LTO. Okay? Kapag wala kang driver's license, kapag nagkaroon ka ng traffic violation. Okay? Okay, let's now compare the three powers of state. So what are those? First is the taxation. Second, police power. And the third one is eminent domain. So first point of difference is exercising authority. So under the taxation, who is the exercising authority? It is of course the government. Now let's compare it with police power. Who is the exercising authority? The same. It's also the government. How about on the third, eminent domain? Who is the exercising authority? It is the government and the private utilities. Sir, magtataka ka na ngayon. Sir, bakit kasama yung private utilities? Siyempre, kapag in the case na kailangan tayong paalisin dahil gagamitin yung ating lupa for road widening, say for example, road widening, syempre kailangan nila ng katulong doon sa pagpapaalis, no? Hindi naman kayang gawin lahat ng ating gobyerno mag-isa lang. So, kailangan nila lang ng private utilities. Ano example ng private utilities? Yan, yung mga backhoe, yung mga contractor, mga construction worker, yung papatag sa kalsada, those are private utilities, no? Kailangan nila yon. Hindi naman kasi kayang gawin lahat ng gobyerno natin. Okay? Next is the purpose. Ano nga bang purpose ng taxation? Again, for the support of the government. Yan yung taxation. How about sa police power? Ano ang purpose niya? To protect the general welfare of the people. In what way? Tulad ng example ko kanina, pinoprotektahan yung tao by requiring all drivers of motorcycle, tricycle, and four wheels, kasama na yung trucks, na lahat ay dapat merong driver's license. Bakit kailangan ng driver's license? Para masiguro
na yung gumagamit ng kalsada, nagpapatakbo ng mga sasakyan ay talagang may sapat na knowledge and practical skills or practical driving skills. Sa ganung paraan, hindi man natin 100% ma-eliminate yung road mishap o yung aksidente sa kalsada, at least makokontrol or malilimitahan yung number of road mishaps or road accidents kapag ang mga drivers ay mayroong kaukulang driver's license. Okay? Next, for the eminent domain, what is the purpose? The purpose is for public use. Tulad ng example kanina, mga road widening or magpapatayo ng public hospital or public school. Kapag tinamaan ng iyong private property, wala tayong magagawa kasi our government has what we call power of eminent domain, no? Importante lang dito, ang purpose dapat is for public use. Bawal halimbawa na tatayuan lang ng, say for example, bar ng isang private citizen. Bawal yun kasi hindi siya for public use, for private use yun. Halimbawa, isa pang halimbawa is bawal magtayo ng resort, no? So, yung resort na yun, hindi naman siya for public use, for private use yun. So, hindi ka pwedeng paalisin sa iyong private property kapag gagamitin yung private property mo for private use. Dapat for public use. Okay? Again, dapat for public use. Next is the persons affected. Who are the persons affected when we talk about taxation? They are the community or the class of individuals. Tayo, yung mga nagbabayad ng buwis. Yung mga nagbabayad ng amilyar or real property tax, no? Pasok tayo dito, yung persons affected. How about sa police power? Ganun din ba? Yes, ganun din. Community or class of individuals. How about sa eminent domain? Owner of the property. Diyan siya nagkaiba sa eminent domain. Magkapareho sa taxation at police power dun sa persons affected na community or class of individuals, pero pagdating sa eminent domain, hindi. Kasi ang affected sa eminent domain is the owner of the property. Okay? Next, the amount of imposition. Pagdating sa taxation, unlimited. Bakit unlimited? Because tax is based on government needs. Tulad nga kanina, lifeblood doctrine. No? So, dapat unlimited talaga siya kasi kung kinakailangan ang ating gobyerno, pwede pa siyang mag-isip or gumawa ng batas kung saan merong mga additional taxes, no? Kaya ang amount of imposition under taxation is unlimited. How about sa police power? Pagdating sa police power naman, class, hindi siya unlimited. Limitado lamang siya. Bakit siya limitado? Imposition is limited to cover the cost of regulation. Okay? Tulad ng example kanina, yung driver's license, kung ano lang yung babayaran para makuha yung driver's license, yun na yun. Wala nang additional. Okay? Unlike sa tax, na pwedeng magkaroon ng bagong batas kung saan magkakaroon ng additional taxes. If you notice, class, yung mga vloggers, mga social media influencers, they will be subjected sa tax, no? Soon, magkakaroon ng mga additional taxes kung saan affected yung mga vloggers and yung mga social media influencers. Okay? Next, eminent domain. No amount imposed. Bakit no amount imposed? Siyempre, baliktad nga eh. Sa eminent domain, yung gobyerno pa ang magbabayad sa'yo. The moment na ikaw ay paalisin sa iyong private property, if gagamitin yung private property mo for public use. Ikaw pa ang makaka-receive ng kabayaran. Okay? Ano yung kabayaran?
just compensation. When you say just compensation, yung reasonable lamang. Hindi ka pwedeng mag-demand na, hindi, bayaran nyo ako dito ng 2 milyon kasi marami na akong napagawa dito. Sobrang tagal ko nang nag-stay dito. Hindi ka pwedeng mag-demand ng ganun sa ating gobyerno. Bakit? Kasi nga, dapat just compensation lang. Yung reasonable lamang. Okay? Okay, so let's just continue the comparison of the three powers of state. What are those again? The taxation, the police power, and of course, the eminent domain. So, let's continue the point of difference. Importance. As to the importance, who is the most important? Is it the taxation? Is it the police power? Or is it the eminent domain? Of course, taxation is the most important. Any guess why taxation is the most important? Well, you just have to remember the lifeblood principle. Again, without taxation, the government cannot run, cannot exist, no? That's why it's the most important among the three powers of the state. So how about the police power? Is it most important as well? Of course, not. But it is the most superior. Bakit siya naging most superior? Say for example, nagkakanda ka ng business, nag-ooperate ka ng business, pero wala kang business permit. So, anong gagawin sa iyo ng ating gobyerno? Ayun, pwede kang ipasarado, pakandaduhan yung iyong negosyo. Kaya nga, class, ang police power, it is the most superior. Bakit siya most superior? Ayan, meron silang kapangyarihan na ipasarado ang iyong negosyo kapag hindi ka nagko-comply, kapag hindi ka kumukuha ng business permit. How about the eminent domain? Ang eminent domain, hindi siya most important, hindi rin siya most superior, pero importante siya. Bakit siya importante? Ayun nga, kapag kailangan yung private property mo kunin ng gobyerno, kapag importante, anong importante? Dapat for public use. Dapat for public use. Next, relationship with the Constitution. Ano bang relasyon ng three powers of the state pag pinag-uusapan ng Constitution? Unahin na natin si taxation. It is inferior to the non-impairment clause of the Constitution. Ano yung inferior sa Tagalog? Pag sinabing inferior, hindi siya masusunod. Ibig sabihin, mas mababa siya as compared to the Constitution. Kaya nga, between the two, tax at saka Constitution, mas susundin natin kung ano yung nakalagay, ano yung nakasaad sa ating saligang batas or sa ating Constitution. Siya ang masusunod. Kaya nga ang taxation, inferior siya when it comes to the non-impairment clause of the Constitution. How about yung police power? It is superior to the non-impairment clause of the Constitution. So, kabaliktaran siya ng taxation. Kung yung taxation inferior, ang police power naman superior. Bakit nga ulit superior? Kasi nga, ito yung may kinalaman sa mga government licensing, mga permits. Kaya dapat lang talaga na siya yung masunod. Dapat lang talaga na siya ay superior. Otherwise, hindi na magagampanan ng gobyerno yung mga dapat ipasarado. Katulad nga nung recently lang yung nangyari, di ba? Yung mga pogo, pinasarado ng ating gobyerno sa utos ng presidente. Kasi nga, that is a valid exercise of the police power. Pag sinabi ng gobyerno na kailangan nang itigil ang pogo operation sa ating bansa dahil ito ay hindi maganda ang epekto sa atin, maraming crimes dahil sa pogo, ayan, ipapasarado natin. Bawal na magbigay ng business permit sa mga pogo businesses. Okay? So that is a valid exercise of police power. How about sa eminent domain? It is superior to the non-impairment clause of the Constitution. So, katulad din siya ng police power. Superior din siya, no? So, between the three, as to the relationship with the Constitution,
ang medyo mahina lang yung taxation. Bakit mahina yung taxation? Inferior siya kasi nga dapat masunod yung obligation and contract. Dapat masunod ang ating saligang batas. Ano ang saligang batas? Yun ang ating constitution. Okay, last point of difference, the limitation. So when you say limitasyon, ito yung mga hadlang, no? Or sagabal. Under the taxation, we have the constitutional and inherent limitations. We have a separate discussion for this, okay? Iisa-isahin natin to. Yung common na inherent limitation is syempre yung tinatawag natin na territoriality, no? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng taksan yung wala ka namang jurisdiction. Like yung mga properties na nasa abroad, hindi mo siya pwedeng taksan kasi nga wala, out of your jurisdiction yun. That is an example of inherent limitation. Another example of inherent limitation is the public purpose. So, lahat ng hindi public purpose, hindi siya pwedeng taksan. Okay? Dapat, kung ano lang yung makikinabang ng ating masa, ang mas nakararami, yun lang yung pwedeng paggamitan ng pondo ng gobyerno na galing sa buwis. Okay? Ano naman example ng constitutional limitation? Yan, yung tinatawag natin na due process of law. No? Sabi nga sa Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ganun din sa taxation. No? That is an example of constitutional limitation. Bakit siya constitutional limitation? Kasi hindi ka pwedeng basta-basta maningil ng buwis without the proper uh, notice of collection or assessment. So, dapat sundin yung tamang proseso or the due process of law. How about the police power? Pagdating sa police power, ang isang limitation dyan is yung public interest and due process. No? Hindi ka pwedeng basta-basta manghuli lang or magpasarado ng isang negosyo kung compliant naman sila. No? Next, eminent domain, public purpose and just compensation. That is considered a limitation. No? Kasi kung halimbawa, gusto lang ng gobyerno na mag-open ng branch dyan ng hindi naman, wala namang kinalaman sa public use or public purpose, hindi nila pwedeng gawin yon, no? Kasi nga, ang nakaslagay, when the exercise of eminent domain, dapat ang paggagamitan is only for public purpose. And in addition to that, dapat yung affected na owner ng private property must receive a just compensation. That's why it's called limitation kasi may kailangang isatisfy ng mga kondisyon, no? Bago makuha yung private property. When the government exercises the power of eminent domain. Okay?